Itlog na naging bato? Pinagkakainteresan pala dahil sa tinataglay nitong kakaibang kapangyarihan at bisa. At ngayon pa nga ay sobrang mahal na pala ng bentahan nito online. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang ibong ito na nangingitlog raw, ngunit mayroong pagkakataon na ito ay nagiging isang bato. Gaano nga ba ito katotoo? Bakit nga ba napakamahal naman ng bentahan nito? Narinig mo na ba ang ibon na ito na tinatawag na tagulilong? Kung hindi pa, ay panoorin at pakinggan mo muna ito. Iyan ang ibon na kung tawagin ay the Philippine Nightjar, na kilala rin sa Pilipinas sa mga bansag na ibong tagulilong, ibong toktor, ibong kandarapa, at ibong daplak. Ang scientific name nga ng ibong ito ay Caprimulgus manilensis, na partikular ngang dito sa Pilipinas matatagpuan. Karaniwang kinakain ng mga ibong ito ang mga insekto, crickets, at ibang uod na namamataan nila. At pawang sa mga gabi lamang sila magsisilabasan. Kaya kung marinig mo ito sa gabi, habang ikaw ay nag-iisa, ay huwag ka nang mabahala, dahil huni lamang ito ng ibong tagulilong. Namumuhay sila sa mga mamasamasang kagubatan, at kadalasan pa nga, kung hindi sa tropikal, ay mga subtropical na mga rehiyon. Ang mga ibong tagulilong ay karaniwang nangingitlog ng 3 hanggang 4. At kadalasan pa nga, sila ay gumagawa ng mga pugad sa ilalim ng mga dawagan o mga damuhan. Kung kaya naman, minsan ay hindi maiiwasang masumpungan ito ng ilan. Subalit batid mo ba na ang ibong tagulilong pala o ang ibong daplak ay mayroong tinataglay na anting-anting? Opo, tama, ang mga itlog nito. Sapagkat isa sa bawat 1,000 pagkakataon ay maaaring maging bato ang itlog ng isang inahing tagulilong. Ito ay bunga nga ng mga sustansya at mineral na nakakain nila buhat sa kagubatan. At kung ikaw ay papalarin na makasumpong nito, ay napakaswerte mo na. Sapagkat mainam itong pampaswerte sa halos lahat ng klase ng negosyo, lalo na nga sa mga nag-o-online selling. Pinaniniwalaan rin na gamit ang itlog na ito ng tagulilong na naging bato, ay mas madali kang makabebenta ng mga lupain o mga ari-arian, dahil sa panghalina at pangakit na bisa nitong tinataglay. Kung ikaw naman raw ay isang call center agent o madalas ay nagtatrabaho sa hating gabi, mainam ang bertud na ito upang hindi ka kaagad dalawin ng antok. O diba, may pang substitute na tayo sa coffee? Ang bertud na ito ng itlog ng ibong tagulilong na naging bato ay nagtataglay rin daw ng mabisang pangrebuelta upang hindi katablan ng masamang humhum o palipad hangin. Bagkus ay bumabalik pa nga ito sa nagbigay ng dasal o mga orasyon. Subalit kung iniisip mo naman na bumili nito, ay magugulat ka dahil napakataas ng presyohan nito ngayon na nasa 3,600 pesos na nga sa Lazada. Subalit bago ka naman bumili ay pag-isipan mo muna, dahil ang sinumang nakapulot ng itlog na ito ay napakapalad na at malamang ay hindi na nga nila balak na ibenta pa, hindi ba? Mainam na maging mapanuri at alamin muna bago tayo bumili, dahil napakabibihira lamang ng itlog na ito ng daplak na naging bato. Mayroon ka bang kakilala na nagtatanga nito? Ano naman ang bigay nitong bisa sa kanya? Nais mo rin bang magkaroon nito?
Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Narinig mo na ba ang ibong kung tawagin ay baling sa sayaw o layang-layang? Isang klase ng munting ibon na hindi nga natin gaanong kilala. Sapagkat ito di gaya ng karaniwang ibon ay hindi naman dumadapo sa sanga. Mapapansin mo lamang siyang lumilipad sa himpapawid tuwing dapit hapon na o kaya naman ay kapag hindi gaanong maaraw ang panahon. Ang layang-layang o swiftlet ay isang klase ng swallow sa pamilya nga ng Apodydae. Ang ibong ito ay lubhang kakaiba sapagkat imbes na mga straw, sanga ng kahoy o mga damo sa kagubatan ang gagamitin nila sa paggawa ng pugad, ay gagamitan nila ito ng kanilang mga laway na tumitigas nga kapag na-expose ng matagal sa hangin. Karaniwang matatagpuan sa Timog Asya ang mga baling sa sayaw na ito, na kilala nga at popular dahil sa ang pugad nito ang siyang tinaguriang pinakamahal na sopas na maaari mong matikman, ang bird's nest soup na siyang delicacy ng mga Chinese. Pinaniniwalaan na ang pugad ng ibong ito o ng pugad ng baling sa sayaw ay mula sa inipong bula-buhat sa dagat at sa mga laway ng layang-layang. Kung kaya naman ang lasa nito ay maaaring maikumpara o maihambing sa lasa ng mga seafoods. Batid mo ba na napaka-rare at napakabibihira na lamang nitong mabili ngayon? Sapagkat 3 beses lang naman sa isang taon maaaring gumawa ng pugad ang mga ganitong ibon. At idagdag pa nga na nagpupugad lamang sila sa mga gilid ng bangin o kaya naman ay sa loob ng kuweba na sadyang napakahirap ng makuha. Kaya naman ang ilan ay handang gumastos ng 5,000 piso o higit pa para lamang matikman ang lasa ng bird's nest soup na ito. O kaya naman ay ang tumataginting na 225,000 pesos sa bawat kilo nito. Subalit ano-ano nga ba ang mga sustansyang taglay ng pugad na ito? Ang pugad ng layang-layang o baling sa sayaw ay mayaman nga sa protina, carbohydrates, calcium, sodium, iron, potassium, at mga mineral na mainam na magpapalakas at magbibigay o magdadagdag sigla sa ating mga katawan. Kung kakain ka nito ay makakaiwas ka rin sa pagkakaroon ng lagnat o simpleng sipon man. Hindi rin masama kahit pa nga araw-araw kang kumain ng pugad na ito dahil mayaman ito sa collagen, amino acid, antioxidant at hormones na pinaniniwalaang mainam na makapagpapabata sa mga cells sa ating katawan. Lubhang maraming mahiwagang benepisyong hatid sa ating katawan ang pugad na ito. Kaya naman, nararapat na ito ay matikman mo. Sa mga probinsya nga, ito ay ginagamit nila upang ipakain o ipainom sa mga bagong panganak para sila ay kaagad makabawi ng lakas. Ikaw, nakakita ka na ba ng pugad na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.